Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, June 4, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Palabas na ako eh. This sector, bigla na lang a whole gang na tapan. Senators Robin Padilla at Pia Cayetano nakagitgitan si Interior Secretary John Vic Remulla sa Senado. Hearing kaugnay sa flood control scandal, itinuloy ng kampo ni Senator Alan Cayetano. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya nag-offer ng halaga ng 5 billion para maging testigo nga. 18 umano'y ex-Marines na tumestigo sa flood control hearing sa Senado. Sinuhulan umano ni dating Congressman Mike Defensor ayon sa impormante ng NBI. Senator Jinggoy Estrada tumangging maghain ng plea sa 213 million peso graft case. Sandigan Bayan naghain ng not guilty. Mag-asawang kontratistang Diskaya, sinampahan na ng kasong graft at malversation sa maanumaliang flood control project sa Bulacan. Tag-ulan 2026, opisyal nang nagsimula ayon sa Pag-asa. At sa showbiz, beauty queen Imelda Schweihart ibinunyag na nakunan sa gitna ng pagsabak sa MGI All-Stars. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naging maaksyon muli sa mataas na kapulungan ng Kongreso nitong Huwebes nang makagitgitan ni Senators Robin Padilla at Pia Cayetano si Interior Secretary John Vic Remulla. At kahit nagkabotohan na para sa bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee, itinuloy pa rin ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagdinig kaugnay sa flood control scandal kung saan tumestigo ang 18 umano'y ex-Marines laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Senator Tito Soto, Erwin Tulfo at iba pa. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Dumating sina Senador Robin Padilla at Pia Cayetano upang eskortang papasok ang umano'y 18 ex-Marines na nais nilang isalang bilang testigo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Pero sumiklab ang komosyon ng makaharap ng grupo si Interior Secretary Remulla na nasa may entrada. Nasa Senado si Remulla alinsunod sa hiling ng seguridad ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na nahalal sa posisyon nitong Miyerkules ng bagong mayorya. Personally ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Hindi malinaw kung tinangkang harangan ni Remulla ang grupo, pero depensa ng kalihim. Palabas na ako eh. This sector, bigla na lang a whole gang na tapan. I didn't have any security with me na. Matapos ang komosyon, tuloy ang nakapasok sa Senado ang grupo at umarangkad ang pagdinig. Sa kabila yan ng utos ni Gatchalian na work from home kahit walang miyembro ng sekretariat sa hearing. Present sa pagdinig sina Senators Alan Peter Cayetano, Loren Legarda at Rodante Marcoleta. Kabilang sa dinig din ng umano'y ex-Marines sa pagtanggap ng kickback ay mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gate ng isa sa ex-Marines na si Johnny Buduan, naghatid umano sila ng 5 maleta sa Ilocos Norte noong 2022. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din. Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos. Hamon na Malacanang. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer.
Bukod sa Pangulo, idinawit din si Senador Tito Soto. Nauna kami sa area kasi inadvise na kami ng team leader namin na nag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large. Ang large usually ang laman ay... 40 to 70 po. So ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So isang laman. maletang? 5 po, 5. 5 maleta na tig Opo. 40? Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan? Again, Your Honor. More or less kailan? When? Year 2024 po, bago mag... Campaign period? Yes po. Okay. Patotsada ni Cayetano, Bigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? idinawit din ang umano'y ex-marine si Senador Erwin Tulfo na nakatanggap umano ng malay-maletang pera na abot umano ng hanggang 150 million pesos. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Tinawag ito ni Soto na bogus investigation in aid of destabilization. Ayon kay Soto, hindi siya senador noong taong 2022 hanggang 2025, taliwas sa akusasyon ng umano'y ex-marines. Iginit din ni Tulfo na walang katotohanan ang paratang. Wala naman akong flood control, balik-balik na rin mga tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 25, wala ako. Wala rin ako mga alokabos. Pinag-aaralan na niya ang pagsampa ng kasong perjury laban sa ex-marines at iba pa. Pinangalanan din ng umano'y ex-marines sina dating Speaker Martin Romualdez at ilang mga mambabatas sa sina Laila De Lima, Sandro Marcos, Terry Ridon, Jervil Luistro, Benny Abante, Zia Diong, Joel Chua, Janet Garin at Jose Alvarez. Pati ang mga dating mambabatas sa sina Ace Barbers, Dan Fernandez, Arlene Brosas, Raul Manuel, Stella Kimbo at Franz Castro. Kapwa nila pinabulaanan ang paratang ng ex-marines. Ayon kay Luistro, isa itong propaganda para sirain ang kanilang kredibilidad sa gitna ng paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit naman ni De Lima na kahit kailan ay wala siyang tinatanggap na pera sa flood control. Una nang sinabi ng bagong mayorya na hindi valid ang naturang pagdinig dahil sa Lunes, June 8 pa nakaschedule ang hearing sa ilalim ng bagong Blue Ribbon Committee Chairperson na si Erwin Tulfo. Bago nito, sinabi sa media ni Gatchalian, Walang pagdinig ngayon. No? There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. Sa Lunes, June 8, itutuloy ni Tulfo ang pagdinig bilang baguan niyang chairperson ng komite sa ilalim ng Solid Block 11+1 kung saan iimbitahan si dating Speaker Romualdez, Ombudsman at NBI. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kapwa nanindigan sina Senators Alan Peter Cayetano at Loren Legarda na nananatili sila sa kanilang mga posisyon bilang Senate President at Senate President pro tempore. Giit ng dalawang mambabatas, illegal umano ang naging sesyon sa Senado nitong June 3 dahil hindi umabot sa 13 ang bilang ng mga senador sa plenaryo kaya walaan nilang quorum. Dagdag ni Legarda, buhay na buhay siya at hindi gawa ng artificial intelligence o AI. Never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Pero dito po ko para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. They have to deal with it. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. There are 24 senators. So you need 13 for a quorum. Salungat naman sa pahayag ni Legarda at Cayetano, sinabi ng opisyal na organisasyon ng mga lisensyadong abogado sa Pilipinas na naaayon sa batas ang June 3, 2026 session ng Senado kung saan ibinoto bilang Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian. Sa pahayag ng Integrated Bar of the Philippines, iniangat nito ang 1949 landmark decision ng Korte Suprema kung saan iginiit ang praktikalidad sa pag-unawa sa
konstitusyon. Sabi ng grupo, hindi dapat mahadlangan ng mga miyembro ng Senado na hindi maaasahang makadalo ang pagbuo ng tamang quorum ng kapulungan. Sa sitwasyon noong June 3, kinilala ng IBP na hindi maaasahang makadalo ang nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa at ang nakadetain na si Senator Jinggoy Estrada. Kaya 22 lang ang maituturing na kabuuang bilang ng mga senador. Dahil dito maituturing na mayorya ng Senado ang 12 senador na siyang nakabuo ng quorum. Mababatid na hindi pa rin tinatanggap ni ex-Senate President Alan Peter Cayetano na ibinoto ng quorum ang pagbakante sa liderato ng Senado nitong Miyerkules. Wala namang aksyon din sina Cayetano kung iaakyat ito sa Korte Suprema. Sinuhulan. Yan ang sinabi ni Bureau of Investigation Director Melvin Matibag tungkol sa pagtestigo ng 18 ex-Marines sa Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ngayong Huwebes. Anya, milyon ang halaga ng sinuhol umano ni Mike Defensor sa mga ito para magpreskon at lumantad. Habang may buwelta naman ang mga mambabatas na idinadawit ng mga umano'y marino sa korupsyon sa flood control projects. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Kasabay ng muling pagbabalik ng Blue Ribbon Committee para sa investigasyon ng maanomalyang flood control projects na dinaluhan ng tinaguriang umano'y 18 ex-Marines, iginiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nakatanggap umano sila ng impormasyon patungkol sa naganap umanong bayaran sa mga tumistigong ex-Marines bilang bagmen ni Zaldico. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya nag-offer ng halaga ng 5 billion para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Aniya, may lumapit na kamag-anak ng isa sa 18 ex-Marines at ibinunyag aniya ang impormasyon na hindi pa umano kumpleto ang pinangakong 5 milyong pisong suhol. May statement siya na parang initially parang 700,000 tapos parang implantes mo. Ipinasasabi na naman na ni Matibag si Defensor. Hindi natin sinasabi pa na sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para maimbestigahan. Agad din namang itinanggi ni Defensor ang mga paratang. Pinapalabas na nagbigay o nag-offer ng pera para magsalita. Pero nakita nyo naman, napaka-normal yung pagsalita nila, kung ano talaga yung nakita nila, napaka-natural. Buwelta ni Defensor, huwag sayangin ni Matibag ang pondo ng gobyerno para patahimikin umano ang mga gustong tumistigo. Gamitin mo ang resources ng NBI, ang poder ng NBI para imbestigahan ang totoong issue ang nakawan dito sa ating bansa. Samantala, nagpakita naman ng suporta ang supporters ng mga Duterte at sa mga senador na nanguna sa pagdinig ngayong Huwebes. Tinutukan nilang hearing sa labas ng Senado, lalo na ang patungkol sa mga umano'y hinatira ng mali-maletang flood control kickbacks. Kabilang dyan umano si mamamayang Liberal Representative Laila de Lima, Presidential Son Representative Sandro Marcos, Lanao del Sur 1st District Congressman Sia Alonto Adyong, former Representative Franz Castro at iba pa. Mariin naman nilang pinabulaanan ng mga paratang. Ayon kay De Lima, mapamaleta man o paper bag, wala siyang tinanggap na pera. Kasinungalingan at imbento lang aniyang lahat ng paratang sa kanya sa aniyay isang questionableng pagdinig. Naniniwala naman si Adyong na sinadya umano ang paratang para maging distraction sa papalapit na impeachment ni Vice President Sara Duterte na may mabagal na pag-usad. Ito rin ang paniniwala ng dating mambabatas na si Castro. Tingin natin gawa-gawang na mga kwento nitong mga Marines para protektahan si Sara Duterte at i-derail yung magiging impeachment trial. Binatikos din ng dating mambabatas ang isinagawang pagdinig ng BRC. Yung hearing nitong BRC na ito ay tingin natin ay bogus, no, na parang walang pinagkaiba sa parang press con lang, no, na nag-akusa lang ng kung sino-sinong tao. Humarap naman si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang mga supporter. Salamat Salamat sa inyo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Isinita ng reporters na naka-assign sa Senado at ng iba pang media groups ang irresponsableng alegasyon ni Senator Rodante Marcoleta na nag-aakusang bayaran umano ang mga media. Sinabi ito ng senador sa pagdinig sa Senado ngayong Huwebes dahil anya, hindi kinwestiyon ng mga mamamahayag ang mga hakbang ng kampo ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa pahayag ng Senate media, hindi tama na siraan ang media workers na nahaharap sa banta ng harassment at intimidation para lang makapaghatid ng balita. Sa hiwalay ring mga pahayag ng National Union of Journalists of the Philippines at ng Photojournalist Center of the Philippines, kinastigo ang walang basehang alegasyon ni Marcoleta sa media na nagpapahina sa tiwala ng publiko sa mass media. Sa parehong araw, humingi ng paumanhin si Marcoleta na anya ay nadala lang siya ng emosyon. Ibinahagi rin ng senador ang ugat ng tampo niya sa mga newspaper outlet dahil hindi anya nabanggit ang kanyang pangalan bilang isa sa mga nagsalita sa isang Iglesia ni Cristo rally. I'm airing my frustration. Bakit naman po ganun? Dalawang malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi, pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me as though I did not exist on that day? I spoke for 45 minutes. Mga ka-A to Z, ito po ang inyong reminder. Huwag kalilimutan ang inyong mga payong at kapote. Formal na kasing inanunsyo ng Pag-asa ngayong Huwebes ang pagsisimula ng Tag-ulan 2026 sa Pilipinas. Ito'y matapos makapagtala ng occasional hanggang madalas na pag-ulan sa loob ng nakaraang 5 araw na dulot ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, patunay ito na pumasok na ang rainy season, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Pero nilinaw ng ahensya na posible pang may mangyaring mga monsoon break. Yan po yung mga panandali ang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Babala rin ng State Weather Bureau, posibleng lumala ang pag-ulan dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at nakaambang na El Nino na siyang maaaring magdulot ng mas malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Nananawagan naman ng mga otoridad sa publiko na maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at patuloy na tumutok sa mga weather advisory ng Pag-asa at mga reliable na news agencies para sa balita. Nananawagan ng grupong Power for People Coalition kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin niya ang emergency powers para mapigilan ang nakaamba umanong pagtaas na naman ng singil sa kuryente bunsod ng sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon grid. Ayon kay lead convener Jerry Arances, hindi dapat ipasa sa mga consumer ang dagdag pasanin, lalo't wala naman silang kinalaman sa anyay, kapalpakan at issues sa transmission at generation plants. Matatanaang noong Mayo, ipinanawagan na ng grupo na huwag na ngang ipasa sa consumers ang posibleng pagsirit sa singil ng kuryente. Lalo't ang National Grid Corporation of the Philippines at mga power plant operators ang may responsibilidad nila sa anumang pagtaas ng singil. Marami ring nagrereklamo ang consumers dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng kanilang billing sa nakalipas na mga buwan. Nag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry sa mga tindahan ng school supplies sa Divisoria para matiyak kung sumusunod sa Suggested Retail Price o SRP ang mga nagbebenta. Bahagi ito ng paghanda sa pagbubukas ng klase sa June 8, Lunes. Ayon sa DTI, nananatiling matatag at may ilang produkto pang bumaba ang presyo kumpara nung nakaraang taon. Pinaalalahanan naman ng ahensya ang mga tindahan na sundin ang price guide ng DTI at regular na tingnan ng website at official social media pages para sa mga update sa SRP. Ibinahagi naman ng ilang mamimili na mas pinipili nila ngayon ang mga mahahalagang school supplies at naggagawa ng comparison sa presyo para hindi lumagpas sa budget. Hinikayat din ng DTI ang lahat na isumbong ang anumang paglabag o reklamo sa pamamagitan ng kanilang consumer care email channel. Ng decreasing price kasi if they go higher, definitely mahirapan sila magbenta. So the wise move is really to maintain the price guide or follow the price guide of DTI.
Aabot sa mahigit 6,000 jeepney sa buong bansa ang inaasahang lilipat sa electric vehicles o EVs ngayong taon. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, mayroong humigit kumulang 120,000 jeepney na kasalukuyang bumabiyahe sa Pilipinas at tinatayang 5% nito ang magsasagawa ng transition patungong e-jeepney. Dagdag ni Mendoza, nagsisimula na ring lumipat sa electric vehicles ang nasa 50,000 taxi units habang may ilang bus companies na nag-a-apply na para sa mga hybrid naman na unit. Pinag-aaralan naman ng ahensya ang pagtatalaga ng mga rutang eksklusibo lang para sa e-public utility vehicles. Samantala, nagkaloob ang Department of Trade and Industry ng pinansyal na tulong sa mga transport operators sa ilalim ng e-transport loan program ng Small Business Corporation o SBC. Ito ay para makautang ang maliliit na operator at driver na nagnanais lumipat sa electric vehicles kasama ang 1 taong grace period na walang babayarang principal interest. Malugod naman itong tinanggap ng Pasang Mazda. Hindi na tayo babalik sa dati, for we will move forward. Nasagip ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga iligal na kinukulong na wildlife animals sa isang operasyon sa Barangay Kawit, Medellin, Cebu, kasama ang DNR Region 7. Arestado ang isang 55 anyos na babae na tinukoy lang sa pangalan na Lynn na umano'y manager ng isang tourist resort. Nadiskubre sa loob ang iba-ibang protected animals, kabilang ang 4 na African spurred tortoises, 6 na parrot, isang black palm cockatoo at 2 macaws. Tinatayang umaabot ang lahat ng 3.5 million pesos. Napag-alamang walang tamang permit mula sa DNR ang pagkukulong sa mga hayop sa resort na labag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Patuloy naman ang kampanya laban sa mga iligal na gawain para maprotektahan ang biodiversity sa bansa. Ibinunyag ng Filipina beauty queen na si Imelda Schweihart na dumaan siya sa isang miscarriage habang sumasabak sa Miss Grand International o MGI All-Stars pageant sa Thailand. Sa isang Facebook post, emosyonal na ibinahagi ni Meldy ang masakit anyang karanasan, kasabay ng pasasalamat sa kanyang partner na si Rafael P. Bolt sa walang sawang suporta sa kanyang pageant journey at sa pagbubuo ng pamilya. Anya, sa kabila ng personal na pagsuporta sa isa't isa, dumaan sila sa matinding hamon, kabilang anya ang pagkamatay ng kanyang dinadala na hindi niya agad isinapubliko. Ikinagulat naman ng maraming fans ang balitang ibinahagi ni Imelda at nagpaabot ng pakikiramay at paghanga sa lakas ng loob na ipinakita ng kandidata. Natatandaan kabilang si Imelda sa mga kinatawan ng Pilipinas sa MGI All-Stars kasama ang iba pang beauty queens, kung saan nagtapos sa top 5 si Gazini Ganados habang top 18 naman si Fusha Ravena. Susunod, Senator Jinggoy Estrada tumangging maghain ng plea sa graft case. Sandigan Bayan naghain ng not guilty plea. At Pinay tennis sensation Alex Ayala patuloy ang pamamayagpag sa Birmingham Open. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tumanggi si Senator Jinggoy Estrada na maghain ng plea sa kanyang 213 million peso graft case sa Sandigan Bayan. Kaya ang korte ang nagpasok ng not guilty plea. Ibinasura naman ng anti-graft court ang mga mosyon ni Estrada, kabilang ang mosyon na i-dismiss ang kaso. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Tumangging maghain ng plea si Senador Jinggoy Estrada sa kinakaharap na 213 million pesos graft case, kaya ang Sandigan Bayan 2nd Division ang nagpasok ng not guilty plea. Ibinasura rin ng korte ang mga mosyon ni Estrada para i-dismiss, suspindihin at imbestigahang muli ang kaso. Sa arraignment naman sa 5th Division para sa kasong plunder na may kaugnayan sa umunay 573 million pesos flood control anomaly, ipinagpaliban ng korte ang pagbasa ng sakdala sa June 30. Pero nang tanungin sa nangyaring biglaang pagpalit ng liderato sa Senado kahapon,
Tinawag ni Estrada na unconstitutional ito at question niya ang quorum. Ang ini-invoke nila, some senators are saying that 22 na lang yung mga senators because Senator Bato, in the word nito, that I am in detention, that is incorrect. We did not resign. Hindi kami, buhay na buhay kami. We are not physically incarcerated. That's why yung majority, 24. There is 12 + 1. Ipinagpaliban naman ng anti-graft court ang arraignment ng isa pang akusado na si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan sa kasong plunder at graft dahil sa isyong pangkalusugan. Kaya inutusan ng korte ang kanyang mga abogado na magsumite ng medical certificate bagamat nauna nang naghain si Bunoan ng motion para sa hospital arrest. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagsampa na ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft at malversation laban sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya ng St. Timothy Construction kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Isinampa ang mga kaso sa Malolos Regional Trial Court kasama ang ilang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon sa DPWH, umaabot sa halos 54 million pesos ang nawala sa pamahalaan dahil sa umano'y mga peking proyekto. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, non-bailable ang kasong malversation laban kay Curly Diskaya. Dahil rito inaasahan ni Dizon na maaresto sa mga susunod na araw si Diskaya kasama ang iba pang mga opisyal ng gobyerno at DPWH na nadadawit sa kaso. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Senado si Curly Diskaya habang nakadetain naman sa Cebu ang kanyang asawang si Sara Diskaya dahil sa hiwalay na kasong graft at malversation, kaugnay naman ng umano'y 96.5 million peso na ghost flood control project sa Davao Occidental. Ulitin ko lang yung direktiba ng ating Pangulo sa aming lahat is kailangan managot yung dapat managot. Sa kabila ng rainy season, naghahanda na ang National Irrigation Administration sa posibleng pagtama ng Super El Nino sa bansa ngayong taon. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, gumagamit na ang ahensya ng makabagong teknolohiya kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa bagong command center nito sa Quezon City para tutukan ng mga dam, panahon at mga sakahan sa buong bansa. Sa pamamagitan ng AI, nababantayan at nasusukat ang dami ng ulan. Natutukoy rin kung kailan kailangang magpakawala ng tubig mula sa mga dam. Bukod dito, isinusulong din ng NIA ang pagbabago ng cropping calendar at pagpapalawak ng mga uri ng pananim para maibsan ang epekto ng matinding init at mabawasan ang paggamit ng tubig sa irigasyon. Hinihikayat rin ng mga magsasaka na magtanim ng mga pananim na mas sangkop sa tagtuyot. Iyan po yung kagandahan ng tamang pagpaplano, yung climate smart agriculture na tinatawag. Meron tayong mga advanced forecasting system, meron po tayong, hindi lang yan, meron pa kaming tinatawag na alternate wetting and drying methodology. Formal nang ipinadala ng Pilipinas ang mga barko nito patungong Hawaii para makilahok sa Rim of the Pacific Exercise o RIMPAC 2026. Yan po ang pinakamalaking naval war games sa buong mundo. Umalis mula Subic, Zambales ang BRP Miguel Malvar na siyang pinakabago at pinakamakapangyarihang guided missile corvette ng Philippine Navy. Sakay ang mahigit 100 personnel. Sa magkahiwalay namang seremonya sa Maynila, pinalayag na rin ng Philippine Coast Guard ang BRP Gabriela Silang. Ito naman ang kauna-unahang paglahok ng PCG sa biennial na global exercise. May kipaglayag ang mga barko ng Pilipinas sa mga puwersa mula Singapore at India patungong Guam, kung saan sasama rin ng Japan, South Korea at Italy. Tatakbo ang RIMPAC mula June 24 hanggang July 31 sa paligid ng Hawaiian Islands. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Mariza Arlene Martinez, mahalaga ang paglahok ng Pilipinas rito para mapalakas ang koordinasyon at kakayahang makipag-operasyon kasama ang iba pang
hukbong dagat, lalo na sa harap ng patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Nabigo ang Pilipinas sa kampanya nito na makakuha ng seat sa United Nations Security Council matapos hindi maabot ang 2/3 ng 190 votes ng naturang kapulungan. Nakuha ng Kyrgyzstan ang posisyon matapos ma-secure ang 142 votes sa katatapos na plenary meeting ng 86th General Assembly. Samantala, isang patay habang 6 na po ang nasugatan matapos ang drone attack sa Kuwait International Airport. Tinukoy ng Kuwait Defense Ministry ang Iran bilang nasa likod umano ng pag-atake. Bagay na itinanggi ng Iran at isinisisi naman sa pagkakamali umano ng isang US missile interceptor. Patuloy ang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa WTA 125 Birmingham Open, kung saan makakatuos niya ang sunod si Alina Sharaeva sa round of 16 ng torneo. Umarangkada agad ang top seed ng paligsahan na si Ayala at ngayon ay rank 37 sa WTA matapos magtagumpay sa kanyang opening match kontra Priscilla Han sa score na 6-0, 6-2. Kalaban naman niya sa susunod na level si Sharaeva na nakapasok matapos patumbahin ang defending champion na si Greet Minen. So unang yugto pa lang yan ng torneo. Nakikita namang may laban sa Ayala sa head-to-head record kontra Sharaeva matapos niyang talunin ang Russian player sa isang encounter nitong Enero sa Philippine Women's Open 6-1, 6-2. Simula na si Ayala sa grass court season na siyang culmination sa Wimbledon na nakatakda namang mag-umpisa sa June 29. Laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik, Star Magic Prom ng Kapamilya Network, may petsa na ang peg ng party, abangan. Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. May pa-teaser na ang ABS-CBN Talent Agency na Star Magic para sa kanilang inaabangang prom night para sa kanilang talents. Sa video post sa Instagram nitong Miyerkules, mala from the future ang peg ng upcoming prom at pinangalanan itong Star Magical Prom The Future. High-tech ang spirit ng inaabangang star-studded party na inaasahang dadaluhan ng mga bigatin at nagniningningan na Star Magic stars. Wala pa namang ibinibigay na karagdagang detalye ang agency ukol sa party. Matatanda ang huling nagsagawa ang Star Magic ng prom, March 2024, kung saan gumanap bilang modern-day prince at princesses ang mga Gen Z stars at new kapamilya talents. Inaabangan na ng marami ang Star Magical Prom The Future sa June 26. Gaano ka ba kahusay sa larong ito? Nasubukan mo na bang abangan ang bawat paghulog ng stick ng isa-isa at saka mo sasaluhin? Tingnan nga natin kung sumakses ang isang netizen na kumasa sa challenge. I'm alive alert daw siya. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa philosopher at political theorist na si Joseph Meister. Ang sabi niya, ang pamahalaang inihalal mo ay siya ring pamahalaang nararapat sa iyo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.